puso, ramdam na ramdam ang init at alinsangan ngayong araw ng eleksyon. Pumalo po sa... Ang iinit ng mga balita. Bigyan nyo lang po ng espasyo para makahinga siya. Pero ngayong umaga, nagbabaga rin ang aming ibabalita. Isang lalaki na mataan naming pumapapak ng baga. Tol, siya to sa imong request. Dara akong baga. Sa pagtuloy mo no. Mahinang nila lang. Astig mo, idol. Ang galing naman. Discontent is not good. Kuya, okay ka lang. Delikado yan. Anong pinakamainit na bagay na nalagay mo sa bibig mo? Mainit na sabaw, sir. Anong klaseng sabaw yun? Tinola, nilaga, Tinola, sinigang? sir, kasi mamantika. O mantika. So yung mainit na mantika, anong pakiramdam nung dumikit sa dila mo? Sakit, sir. Masakit? Kunyari nga, ininom mo. Mainit. Ay, hindi masyadong mainit yan. O kunyari, baga. Baga, kinuha natin. Bigyan natin sa bibig natin. 1, 2, 3, go. Aray! Dahil pong alam, Kuya Kim. May masabi lang. Ang lalaki sa video hindi umarte ha. Totoong baga po yan. Ang lalaki dito raw nakatira sa Kandihay, Bohol. Kilala ko yan. Bahay niya. Ang asawa ng lalaki, nahanap namin. Nung time na yun, ma'am, naghahanap kami ng iko-content ang asawa ko. Tapos sabi ng asawa ko, what if kumain ako ng baga? Tol, siya to sa imong request. Yun, pumunta kami sa kusina. Ako yung nag-video nun. Siyempre po na nagpanik po ako kasi baga na yung kinain niya, baka mapano yung bibig niya. Ang padre de pamilya na si Michael, hindi raw basta nang titrip sa kanyang baga video. Paraan daw niya ito para ipakitang nag-aalab niyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Nung una po, hindi talaga ako pabor kasi yung mga content niya, delikado. Gumagawa po ng content online yung asawa ko. Nagbabasakali po na ito yung paraan para buhayin po kaming pamilya. Si Michael ay dating electrician, pero hindi lang ang dati niyang trabaho mapanganib. Pati na ang ginagawa niyang sideline ng pagko-content, buwis buhay din. Ito nga at nadatnang parami siya nagsuscroll sa kanyang cellphone para humanap ng ibang maiko-content. Ako po si Michael Bernabe. Ako po ay may 2 anak, isang 5 years old at isang 2 taong gulang. Hindi pa po ako kumikita sa pagbablog kasi hindi pa po ako na-monetize. Tulad ng iba nating kababayan, naisipan din ni Michael na pasukin ang mundo ng content creation. Naisipan kong mag-vlog dahil ang buhay namin dito sa Bohol ay mahirap kasi ang sahod dito ay maliit lang. Ang ginagawa kong content noon ay mukbang at may isang netizen na nag-request na kumain daw ako ng baga. Nung bata ako, kinahiligan ko na talaga yung kumain ng mainit na pagkain. Naranasan ko na mapaso yung dila ko nang kumain ako ng mainit na sabaw na baboy. Ang bibig ni Michael, ipapasilip niya sa atin. Wala po akong ginagawang tricks. Talagang mapapasok ka talaga pag kinagat mo yung baga. Masakit po ang aking ngipin pag nguya ko sa baga. Kapag kumakain tayo ng pagkain nasa 43 to 49 degrees Celsius ang init, pwede na tayong mapaso. Kapag umabot ito sa 54 degrees Celsius, pwedeng masunog ang tissue sa bibig. Pero kapag umabot na ito ng 60 degrees Celsius, magdudulot ito ng matinding paso. Ang sobrang init ay pwedeng makapinsala sa ating bibig na pwedeng may long-term effect. Alam niyo bang isa ang bibig sa pinakasensitibong bahagi ng ating katawan? Ang mga tissue sa bibig na may multiple sensory receptors ay may mataas na sensitivity. Naghanay mo na hibawaan, Kuya Kim. Dami mo alam, Kuya Kim. Bakit kaya nakakayang kumain ng baga ni Michael nang ngumunguya-nguya pa? Yung bibig natin meron yan laway, ano. Ngayon, pagka bigla mong nilagyan niya ng mainit na bumabaga, katulad nung kinain niya, no, yung charcoal na nakasindet, biglang mag-evaporate yun, nagkakaroon ng cushion ng parang air and water in between yung baga and yung soft tissues natin, yung mucosa dun sa bibig, ano. So, nangyari, napoprotect niya yung bibig. And next, also, yung moisture na yun, pinapatay niya yung baga. Kaya, namamatay. Natutunan niya na lang siguro yan through
trial and error. No? Kaya lang, pwedeng masunog talaga yung kanyang yung kanyang esophagus hanggang dun sa stomach niya. Delikado yun. Do not try it. Ha? Huwag susubukan. Ngayong umaga, ipapakita niya rin sa atin ang iba't iba pa niyang talento. Tusok ka mga idol, gawin nating pang tubig. Yung mga idol, oh. Sarap! Hindi man delikado, sana raw ay tangkilikin pa rin siya ng mga tao. Ano man ang ating talento, tandaan mga kapuso, huwag pong maglalaro ng baga at apoy. Naghanan ni mo gibawan, Kuya Kim, oy!